kaparokya, may nakita nga po tayong write-ups. And for sure mga kaparokya, most of you will disagree sapagkat ang inyong lingkod, even ako nga mga kaparokya, ay hindi po ako sang-ayon sa nakita nga po nating write-ups na ito ng Duterte updates na kung saan ayon dito mga kaparokya ay ang pamilya Duterte daw po, kung papayag daw po ba tayo na sila po ang mamumuno sa tagal po ng panahon. Pero mga kaparokya, meron po akong nakita din pong isang write-ups na kung saan ito, yung po pwedeng tumibag sa mga Duterte, partikular nga po kay Sara Duterte by 2028. Ito yung tao na maituturing natin mga kaparokya na po pwedeng makatalo kay Vice President Sara Duterte by 2028 presidential election. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa pong makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. And don't forget to follow my Facebook page named Mega TV and of course ang aking TikTok account na ang pangalan niya po ay Kaparokya TV. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. At tulad nga po ng lagi nating sinasabi, mga kaparokya, uminom po tayo ng maraming tubig na sa gayon ay makaiwas po tayo sa heat stroke. Kumbaga, laganap po yan or uso pong sakit yan mga kaparokya. Yan po ay dahil sa init ng panahon. Kaya ina-advise ko po kayo na uminom po kayo ng maraming tubig. Kahit papaano ay makaiwas nga po tayo sa heat stroke. So mga kaparokya, unahan ko na po kayo. Medyo malilis muna tayo sa ating content with regard nga po sa Eat Bulaga at Eat Showtime. Medyo na-intriga kasi ako mga kaparokya sa nakita nga po natin write-ups patungkol nga po sa mga Duterte. At meron din naman tayong nakitang isang write-ups na para sa akin, sa palagay ko, ay po pwedeng tumibag kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin mga kaparokya, or aminin man natin o sa hindi, talaga pong malakas si Sara Duterte at wala pa po tayong nakikitang kandidato na po pwedeng tumibag kay Sara Duterte except sa taong ito. Bakit kanyo mga kaparokya? Sapagkat ito nga po ay may napatunayan, kumbaga proven and tested na po ang taong pwedeng makatibag or makatalo nga po kay Sara Duterte. So yun nga po mga kaparokya, ayon nga po sa Duterte updates, ay payag daw po ba tayo na mamuno ang mga Duterte sa ating bansa? Well, ako ba mga kaparokya, hindi po talaga ako papayag. Disagree po tayo dito. Hindi po tayo makapapayag na pamunuan ng mga Duterte ang bansang Pilipinas. Unang-una, wala naman po silang nagawa or wala pong nagawa ang mga taong babanggitin po natin or yung mga Duterte dito sa bansa. Siguro meron, pero kung ngayon ang pag-uusapan ay wala nga pong nagawa ang mga Duterte. So dito mga kaparokya, ang nakalagay nga po dito ay 24 years of good governance na kung saan ayon sa page na ito ay ang mga Duterte nga po ang gusto nitong mamuno sa ating bansa. Obviously mga kaparokya, the name itself, Duterte updates, ay mga Duterte nga po ang sinusuporta nito. So dito, si Sara Duterte daw po from 2028 hanggang 2034. Si Pulong Duterte 34 hanggang 40, 2034 hanggang 2040. Sumunod si Baste at si Kitty. So dito mga kaparokya, kung titignan ninyo yung pangalan ng mga Duterte na nakalagay po dito, ay wala naman po talaga silang nagawa sa ating bansa. Anong nagawa ni Vice President Sara Duterte? Di ba wala kundi ang maging kritiko ng Pangulong Bongbong
Marcos. Alam niyo mga kaparokya, ang advantages ni Sara Duterte sa ibang kandidato dito sa bansa ay ang Mindanao. Malakas po talaga si Sara Duterte sa Mindanao. And of course, malaki nga po yung fan base ng mga Duterte. And knowing naman po, the name itself Duterte because of her father, Rodrigo Roa Duterte. Kaya ganyan po kalakas si Sara Duterte. At hanggang ngayon, wala pa po tayong nakikitang po pwedeng tumibag kay Sara Duterte. Kaya kung hindi magkakaisa ang mga Filipino, even yung mga politiko na nag-aambisyon para umupo sa pinakamataas na posisyon dito sa bansa, ay wala pong mangyayari. Hindi po mananalo kay Sara Duterte. Pero may nakita din po tayo mga kaparokya na grupo na 18 years of good governance naman po. At ito po yun mga kaparokya. Leni Robredo, Bam Aquino, Vico Soto. So magkakasunod dyan mga kaparokya. At ang sinasabi kong public servant na pwedeng tumibag kay Sara Duterte, yan po, walang iba kundi si Leni Robredo. Charm, clamor is still there. Kahit natalo nga po siya, ay nandun pa rin po ang karisma ni Leni Robredo. May napatunayan? Yes! Kahit nung vice president siya mga kaparokya, ay may nagawa siya. Talagang focus siya kahit sinisiraan niya po ng administration ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. She focuses of what her doing even during the time of Rodrigo Roa Duterte. Talagang siniraan niya po siya ng mga Duterte or yung mga allies ni Duterte. Pero yung composure niya mga kaparokya to help people ay talagang hindi po nawala. Kaya sobrang kinabiliban ko nga po si Leni or dating Vice President Leni Robredo. Hindi po siya nagpadala sa anumang pong negative na binato nga po sa kanya ng kampo ng mga Duterte. Hindi man po si Duterte, kundi yung mga nasa alay nga po nito. Pero again mga kaparokya, para sa akin si Leni Robredo lamang po ang nakikita natin na po pwedeng tumibag, pwedeng makatalo sa kandidatura if ever man na hindi po ma-impeach si Sara Duterte. Whether Sara Duterte will or will not impeach mga kaparokya, only that public servant Leni Robredo ang po pwede nga pong makatalo kay Sara Duterte. Wala naman charm si Sara Duterte kung tutuusin. Pangalan lang po talaga ng kanyang ama ang nagdadala sa kanya. And Bam Aquino, pwede bilang kasunod ni Leni Robredo and of course Mayor Vico Soto. Actually mga kaparokya, kung ako tatanungin if Mayor Vico Soto will able to run in a higher position, why not? O pwede niyang talunin niya po si Sara Duterte. Kaso nga lang, hindi pa po siya eligible to run in a higher position because of his age. Ayon niya po sa saligang batas or sa constitution, po pwede lamang po tumakbo ang isang kandidato sa pagka-presidente sa edad na 40. So by that time, 2028, si Mayor Vico Soto po ay 38 or 39 years old. Bakit si Mayor Vico Soto ang po pwedeng tumibag sana kay Sara Duterte? Well, mga kaparokya, proven and tested. Talagang yung charm nandoon, yung clamor nandoon. Kung good governance ang pag-uusapan, number one, or sabihin natin, siya po ang face ng good governance dito sa bansa. But again, hindi nga siya po pwede, kaya para sa akin, si Leni Robredo ang po pwedeng makatalo nga po kay Sara Duterte. And after Leni Robredo, po pwede po si Mayor Vico Soto na po ang tumakbo bilang Pangulo.
Pero kung ikukumpara natin mga kaparokya yung 24 years good governance ng mga Duterte kaysa sa 18 years good governance naman po nila Leni Robredo, Bam Aquino at Mayor Vico Soto, mas hamak na capable po ang side nila Leni Robredo kaysa sa mga Duterte. Dahil ang mga ito, yung mga yung makikita nyo po dito mga kaparokya, yan po ay talagang tunay na nagtatrabaho. Tunay na may napatunayan, tunay na may napatunayan, tunay na may nagawa. Unlike sa mga Duterte, ano ba ang nagawa ng mga Duterte dito sa bansa? Actually mga kaparokya, meron nga po silang anomalya. Lumalabas na nga po ang anomalyang ginagawa nga po nila or ginawa nga po nila dito sa ating bansa. Di ba nga, may usap-usapan na si Pulong po ay may flood control or bahagi or kasama nga po sa flood control anomalies worth of 51 billion. So yun palang mga kaparokya, yun ba ang may tuturing mo na good governance? So, hindi ko po maisip yan mga kaparokya na parte po siya ng good governance. Even Sara Duterte, wala pong nagawa si Sara Duterte during her time bilang Vice President, kundi ang kumalaban, maging kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos. Masyadong maagang nag-ambisyon kasi mga kaparokya si Sara Duterte na maging Pangulo ng bansa. Hindi niya nalang hinintay si Bongbong Marcos. Pero mga kaparokya, kahit hintayin po niya si Bongbong Marcos, I think hindi na po siya mananalo. Para sa aking pananaw mga kaparokya, dahil bukod sa mga lumalabas na anomalyang ginawa niya, ay wala naman po talagang kaklamor-clamor or wala pong charm si Sara Duterte. Bukod po yan sa mga anomalies or sabihin natin corruption na ginagawa or ginawa nga po nito, ay wala naman po talagang kaklamor-clamor or ka-charm-charm si Sara Duterte. Pero if not Leni mga kaparokya, ay wala na po tayo nakikitang po pwedeng tumibag kay Sara Duterte. Hindi po pwede si Tulfo, si Raffy Tulfo. Hindi rin po pwede si Riza Hontiveros dahil kulang nga po sa karisma ang mga ito. Pwede sila sa Senado or pwedeng maging Vice President ni Leni Robredo. Pero kung akong tatanungin mga kaparokya, still Kiko Pangilinan ang po pwede po nating pwedeng maging Vice Presidente ni Leni Robredo if ever man po na tumakbo si Madam Leni bilang presidente. Pero sabi nga niya mga kaparokya ay hindi na nga daw po siya tatakbo sa higher position or sa national election. Which is sana mga kaparokya ay strategize lamang po yan ni Leni Robredo. Dahil para sa akin siya lamang po ang po pwedeng tumibag kay Sara Duterte. If not Leni, pwede rin sana si Mayor Vico Soto, kaso nga lang ay kulang pa nga po sa edad ang butihing mayor. So, pwede pala natin maging topic sapagkat kasama nga po si Mayor Vico Soto sa pinag-uusapan natin. So, pwede rin naman po sana mga kaparokya kung gusto ni Mayor Vico Soto na tumakbong senador, which is sabi nga din po niya, hindi na rin po siya tatakbo in any post or any position. Pwede po sana siya maging ticket ni Leni Robredo at makakatulong sa kandidatura ni Leni Robredo si Mayor Vico Soto. Dahil of course, pag good governance ang pag-uusapan, Leni Robredo, Mayor Vico Soto, Bam Aquino, Chel Jokno, yan yung mga senador na po pwede nating maging ticket, pwedeng maging ticket ni Madam Leni Robredo. Laila de Lima, yan yung mga po pwede nating may turing or maitiket ni Leni Robredo. Kesa naman po mga kaparokya sa mga magiging ticket ni Sara Duterte na halos lahat mga kaparokya ay may
parte or bahagi ng sindikatong flood control anomalies. Sina Estrada, Villanueva. Tingin ko tatakbong senador si Leviste kung hindi po tayo nagkakamali, lalo na't nag-iingay. Tatakbo pong senador yan. Baka nga rin po si Kiko Barzaga tumakbong senador Pero hindi po natin alam. At hindi din po natin alam na baka may po pwedeng isang tao na bigla na lang pong sumikat at maging katunggali ni Sara Duterte kung hindi nga po tatakbo si Leni Robredo bilang presidente by 2028. Hindi po natin alam ang mangyayari. Pero sana mga kaparokya tumakbo si Madam Leni Robredo. Isa po tayo sa susuporta kay Leni Robredo once na tumakbo nga po siya bilang Pangulo dito sa bansa. So kayo mga kaparokya, sa palagay ninyo, si Madam Leni po ba ang pwedeng tumibag kay Sara Duterte bilang presidente by 2028? At pabor po ba kayo sa write-ups na ito ng Duterte Updates na kung saan sila daw po ang dapat mamuno sa ating bansa, ang mga Duterte family or Duterte siblings? Pag-comment naman po mga parokya sa comment section ang opinion nyo at ang reaction nyo hinggil nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.